Amen. Glory to God. Amen. So tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Napakabuti mo, amang Diyos, na dakila sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hindi nga, Panginoon Diyos, umuulan ng pag-asa, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo pong balutin ng banal na dugo ang aming mga buhay, Panginoon Diyos. Ang aming mga tainga, Panginoon, Lord God, upang makarinig kami ng iyong salita, amang Diyos. Patuloy mo matulungan kami, Panginoon, kung paano maging sensitibo sa iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, Lord God, ng Espiritu ng pagkaunawa, Panginoon, Espiritu ng kapahayagan, Panginoon Diyos, upang maunawaan namin ang iyong salita, Lord, upang kami lumakad ng may kapangyarihan sa mundo ito, Panginoon. Lord God, hindi kami maging talunan kung hindi kami mananagumpay, Panginoon Diyos. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magsalita ba ng Espiritu Santo ng Diyos. Itago mo po ako sa iyong likuran, amang Diyos. At ganoon din sa oras na ito, Panginoon, Lord God, balutin mo po na banal na dugo ang aming mga kasama, Panginoon, ang mga tainga, Panginoon. Binabaksin namin ang anumang po mga problema nila, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, Lord God, ang mag-arrest ng kanilang atensyon, Panginoon, upang, Panginoon Diyos, sila po, Panginoon, ay makinig sa iyong salita. Amang Diyos, thank you, Lord. Holy angels, right now, be encamped over this place and bring more souls, O Lord, sa lugar na ito, Panginoon, Lord, upang magkaroon ng kaalaman sa iyong salita, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatang raising your level of expectation. Amen? Yung itataas daw natin ang level ng expectation o yung pag-asa. Oo, pag-asa mo, ano? Sabi kanina sa awitin, umuulan ng pag-asa. Diba? Natandaan niyo yung lyrics na yun, Dr. Jun? Umuulan ng pag-asa. Oh, ganda. Glory to God, no? Naka-timing man sa ating mensahe. Amen. So, sabi nga po, no, marami sa atin mga, yung mga, kung makapanalangin tayo talagang intense, no? Grabe talaga kung manalangin. Pero, ang expectation naman wala. Amen. Zero. Amen. So, sabi po sa kanyang salita, amen. Sabi nga, pagdating mo dito sa simbahan, ano ba yung ini-expect mo? Ano ba yung gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Karamihan sa atin, ay wala naman akong ini-expect kay Lord. No? Minsan, di ba, sabi nga ni Kuya Pino, kung pag ikaw tayo magbibigay kay Lord, mag-expect ka. No? O nga, pagbigay mo, Lord, isama mo na dyan yung sa kasal ko, at saka di ba, mag-expect ka. No? God will meet you at the level of your expectation. Amen? Kakatagpuin tayo ng Diyos kung hanggang saan yung expectation mo sa Kanya. Amen? So, kailangan po mag-expect tayo ng pagpapala sa Diyos. Mag-expect tayo ng healing, salvation. Amen? So, expectation, ano po bang ibig sabihin ito? Ito po yung tinatawag na anticipation sa Ingles. Amen? Ito po ay yung condition of looking forward to something good. Nag-anticipate ka, nag-expect ka ng something good to happen. Kagaya po ng isang, ito daw po ay isang weapon of victory. Ito po isang data ng katagumpayan. The fertilizer of breakthrough. Wow! Primer of miracles. Amen? Kung meron daw po tayong expectation, no? Dito po nagsisimula ang himala, no? Ang breakthrough. No? So kung gusto mo daw pong magkaroon ng breakthrough, no? Ng katagumpayan sa buhay mo, kailangan meron kang expectation. Meron kang ini-expect. No? So tayo po'y tumayo tayo. Sigaw po natin, power of blessed expectation. Power of blessed expectation. Fall upon my life in the name of Jesus. Fall upon my life in the name of Jesus. Power of destructive expectation. Power of destructive expectation. No way for you in my life. No way for you in my life. Die in the name of Jesus. Die in the name of Jesus. Amen. My expectation My expectation shall not be cut off. shall not be cut off. In the name of Jesus. In the name of Ulitin Jesus. natin 3 beses. My expectation shall not be cut off in the name of Jesus. My expectation shall not be cut off in the name of Jesus. My expectation shall not be cut off in the name of Jesus. My expectation shall not be cut off in the name of Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Tayo po yung makakaupo na. Salamat sa iyong salita, Panginoon Diyos. Amen. Every morning, no? I-declare niyo yan, kapatid. My expectation shall not be cut off in the name of Jesus. No? Kung ano yung i-declare mo,
Kakatagpuin ni Lord yan, ibibigay ni Lord yan. Amen? So minsan namumroblema tayo sa pera. Sabi mo nga sa iyong katabi, money is not your problem. Money is not your problem. Amen. Kasi minsan no, nagtitiwala tayo sa pera no? Nagbibigay tayo ng pagtitiwala sa bangko, no? Lahat ng pera nilagay sa bangko. Paano kung na-bankrupt ang bangko, no? So dapat po ang problema natin ay expectation. Kung itataas natin ang expectation natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. So ang ibig sabihin po na expectation is an act or state of expecting. Expecting. Kagaya po ng buntis. Degree of probability, something will occur, something is going to happen. Kagaya ng mga buntis, di ba? Ang tawag sa kanila, expecting. Di ba? May kasama po itong preparasyon. Amen? Kung wala pong preparasyon na nagaganap, amen? For example, di ba, wala naman pong mga anak pumunta sa ospital tapos hindi magdadala ng gamit, di ba? May dadaling gamit, mga formula, mga ano yan, di ba? Pag mga anak ka na, naka-ready yan sa isang bag. Ganun din po, dapat ang expecting tayo, kung expecting tayo, no, dapat nakahanda tayo. Amen? Parang ano yan, yun sa bukid, no? State of preparedness brought about by an event, whether good or bad, that is going to happen while the exact time of the anticipated na oras ibigay sa atin. Amen? For you to tap into the power. Ito na po yung panahon na kung saan itap daw po natin yung power of expectation. No? May kapangyarihan po ang pag-aasa, no? Ongoing victory, at makikita natin ang promises ng God sa bawat area ng ating buhay. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, you will get whatever you expect. 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 Nung tayo magbabayad ng bahay, naalala nyo, nung malapit na tayo magbayad, anong buwan yung nagbayad tayo ng bahay? Last month, di ba? Magkano ang binayaran natin? 40,000. So sabi ko, nag-pray ako kay Lord, Lord, I am expecting this amount na ibigay mo sa akin. Di ba? Ang sabi ko mga 150,000 ang in-expect ko. Pero ang Panginoon, magkano ang binigay niya? 107, di ba? Blessing pa rin, di ba? Sabi mo, bakit naman hindi 150? At least nakarating ka ng 107. Himala, yeah? Himala ng lahat ng himala. Dahil marami kaming doktor doon. 14 doctors kami, kapatid. No? At marami pang darating. At ibig sabihin, kapatid, no, marami ang babae, napakadami, 7 kami nag-aagawan sa isang pasyente, kunwari babae, ganyan. So, kung iisipin mo, that's miracle, no? Miracle, breakthrough. Bakit? Kasi every morning yan, kami dalawa ni Kuya Pin, nagde-declare kami, no? Tapos sa gabi, 12 o'clock, sabay kami manalangin. Lord, we expect 150,000. Alam mo na, ano pala yung sarili mo, no? Nape-prepare. Nape-prepare ang sarili mo. Ngayon, after that month, mahina na. Hindi na, kasi hindi kami nag-pray. Napagod naman ako. Napagod yung Dr. Jun, ano? Si Dr. Jun, naka 80,000 siya that time. Wow, amazing. Grabe talaga. Ang buwan ng Marso na yun, napakalaki, no? Tapos, talagang sabi ko, Lord, kailangan kong may maipandagdag, no? Sa bahay. Kasi maraming blanco, di ba? So, sino magbabayad yan? So, alam mo talagang minute ni Lord yun, no? Imagine niyo kapatid, magkano ang komisyon nun? Sa Dr. June, magkano ang komisyon ng 80,000? Sa iyo. Secret. Secret daw sa kanya. Pero glory to God, na-shock ako dahil first time ko makatanggap ng komisyon na 13,000. Kasama na dun yung bonus komisyon. Bonus na, kasi pag nakalagpas ka ng ganong amount, meron kang nabobonus siya. So, ang bonus niya may 5,000. No? Walang kasama doon yung vacation leave, di pa kasama doon, di pa ano. First time in my life makatanggap ng gano'n. Kasi sinubukan ko ang Lord eh. Lord, I want to experience kung ano ba yung gusto ko kaya kapatid, mag-expect ka. Maaari man siyang bumaba, no? At least nandun pa rin siya sa 100, di ba? Malaki pa rin. No? Kaya itong sumunod na buwan, sabi ko, gusto ko naman magpahinga. Kami dalawa ni Kuya Ping, nagpahinga na kami. Hindi na kami nag-declare. So, ang dumating na pera mas maliit, no? 60 plus na lang. Dr. June, nakamagkano ka? April? Mababa lang. Oh, bumaba. Na-shock nga ako. Sabi ko, ay, buti naman. At least, ang cash ko doon, 20 plus lang. Mahina ang sales ng chocolate na yun siguro. Mahina ang buwan. Depende kasi yan sa buwan. Pero that time, hindi na kami nag-pray ng amount. Ayun na aming
ko, buwan ng Abril, hindi na kami nag-ano ng amount kasi tapos na kami nagbayad, di ba? Ang nakikita ko lang kay Lord, whenever na connected sa kanyang gawain, at saka ano niya, talagang, impostro niya talaga. Tapos, everyday nagpe-pray kami. Kaya next time, kapatid, nakuha ko na ang sikreto. Uulitin namin ang prayer na yun. Mga next months, magpe-pray kami ulit ni Kuya Pinang matindi. Kasi di ba, wala pa lang may kailangan na paggawa ng paraan ni Lord eh. No? Nagpadala na napakaraming pasyente. Himalang-himala talaga ng lahat ng himala. Kaya nga kapatid, pag mag-expect ka kay Lord, no? Lakihan mo yung expectation mo. Sabi mo sa katabi mo, lakihan mo yung expectation mo. Malaki expectation. Ganun kalaki. Sabi nga kapatid, expect little. No? Pag nag-expect ka ng maliit, maliit lang ang makukuha mo. Pag nag-expect ka ng malaki, malaki ang makukuha mo. Amen. Kaya tanongin mo kapatid mo, what are you expecting? What are you expecting? Ha? Ate Elvie, kailan ka nag-expect na darating ang iyong lifetime partner? Bukas. Kailangan talaga Lord, malapit na. Ha? Si Dr. June, malapit na rin. Di ba? Kailangan, expect mo. Ha? Si Kuya Arthur, oh. Nakasabi ko lang na, hindi mo kailangan pumunta na Australia. Oh. Bilis. Agad. Nainggit kay Kuya Anthony. The parable of the 10 virgins. Naalala niyo yung parable po ng talenghaga po ng 10 virgins. Amen? So yung 5, nakahanda. No? Alam niyo kapatid, pag hindi ka pala nag-expect kay Lord, masama pala, no? Hindi ka nakahanda, kagaya niya, di ba? Sabi, maghanda kayo ng oil, langis, di ba? Eh, nung time na yan, yung palang langisan nila, hindi, nakapabilog, hindi siya pwedeng, mahirap siyang i-transfer from one person to another. So, di ba, itong 5, naubusan sila ng langis. Nung time na darating na po yung bridegroom, ano nangyari? Gusto nila manghingi ng langis dun sa 5 mayroon. Sabi niya, hindi pwede. Kasya lang to sa amin. No? Ibig sabihin, nasaraduhan ng yung mga hindi naka-prepared. Kaya po kapatid, ang expectation, kailangan may preparedness. May paghahanda. Amen? Hindi po basta gano'n na lang ang natin. So, live in the state of expectation, no? Preparedness. Kailangan maging handa tayo. Amen? Kagaya din ng expecting, di ba? O yung nag-expect na mga anak siya, anytime mga anak siya, hindi siya nakahanda. Paano na yun? Bigla na lang, asa ng damit ng bata, gano'n, wala, di ba? So, kailangan nating expect. Ganyan din po ang mga di ba, yung mga farmers, di ba? Hahasik sila ng pagkain, ng butil. Pero, after that, mag-expect na sila. They will wait, no? Pag-wait nila, may harvest na. Amen? So, ang ibig sabihin po ng earnest expectation means intense anticipation, no? Sabi nga po dito, marami sa atin mga strong prayer warriors, no? Talagang magagaling manalangin. Talagang grabe. Talagang pag napakinggan mo silang manalangin, no? Masyasyak ka sa galing nila. Ang problema lang, zero expectation. Naalala niyo yung storya ni Peter nung nakulong sila? Amen? Tapos nagkaroon sila ng intense prayer meeting. Ayan, grabe po. Talagang nasishake na nila yung lugar na nila. Nagpe-pray talaga ng matindi. Tapos mamaya may kumatok. No? Tapos po dahil sa panalangin nila, nakaligtas po yung 2. Amen? Si Peter, sino ang kasama niya? Silas. Si Paul and Silas ba yun? Ayun. Basta yung 2 na yan. Amen? So ngayon, hindi si Peter pala yan. Si Peter and, sino nga ba yung kasama niya? Si Peter. So Peter is knocking. Kumakatok po si Peter. Pagbubuksan na po sana ni Rosa, pero sabi niya, bumalik siya doon sa mga nagpe-pray. Sabi niya, si Peter kumakatok. Hindi. Ano ka ba? Mamamatay na si Peter ng 3 o'clock. Bakit siya kakatok? Ang galing nilang manalangin. Talaga naman nanginginig na nagsishik na yung lugar na pinagpe-prayan nila, pero ang expectation nila wala. Andun na nga, kumatok na nga yung yung pinananalangin nila, answered prayer na, di ba? Walang expectation. Ganyan po sa atin, wala tayong expectation. Amen? Malinaw po ba sa atin yung ibig sabihin ng expectation? Amen. So ayan, biglang answered prayer sila, nandiyan na pala yung pinagpe-pray. Kaya Dr. June, nandiyan na pala yung pinagpe-pray mo. Ate LB, nandiyan na! Ha? Nandiyan na yan! Tingnan mo. Sabi nga po, stop praying like, huwag daw tayo mag-pray na parang ini-istorbo natin ng Diyos o dinidisrupt natin ang kanyang busy schedule.
Actually, ang Lord lagi siyang may time. Ang problema tayo lang, no? Masyado mahiyain sa panalangin, ano? Kailangan malakas ang loob natin sa pananalangin. Kagaya po ni Abraham, no? Ano sinabi ni Abraham? Look at the stars. Yan ang numero ng iyong mamiyang kung mabibilang mo ang numero ng mga stars, no? Ang mga dust in the earth, yan ang magiging ano mo. Ano nangyari po kay Abraham? Tinuturuan siya paano mag-expect ng Panginoon. Kasi hindi naman siya sinabing, oy, diyan ka lang, upo ka dyan, at magantay ka, andyan na. No, walang ganon. So sinabi, bilangin mo ang mga bituin. Bilang even the dust of the earth, sabi nga po, di ba? Yung nakikita mo na yan, lahat ng nakikita mo, sa'yo yan. Di ba? Sabi ng Panginoon. Sabi dito, di ba? I will make your descendants like the dust of the earth. Imagine mo, mabilang mo ba yung dust? Expectation, yon. Noon pa lang tinuruan na si Abraham paano mag-expect. Ganon din po si David, no? The answer will come tomorrow, it makes today enjoyable. So pag alam mo may ine-expect ka, di ba? May ine-expect ka na tao, may darating, masaya ka. Amen? So, kagaya ni Sarah, nagantay siya napakatagal. No? Nagkaanak din. Psalm 62 verse 5, my soul wait thou only upon God, for my expectation is from Him. So sa atin po, no, sabi nga po, kaluluwa ko, mag-antay kang tumahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. No? Kaluluwa ko, mag-antay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. No, si David, kung makikita mo, di ba, ang dami niyang naging kasalanan sa Biblia, di ba? Ang dami kung pag-aaralan mo yung mga kasalanan, bakit siya hindi binitawan ng Diyos? Dahil ito ang binanggit niya, ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. No? Kung i-apply natin yung awitin, ang aking umuulang pag-asa ay mula sa Kanya. Di ba? Marami sa atin kasi, umaasa tayo sa tao eh. Di ba? Umaasa tayo sa mga tao, sa asawa. Okay? Ang pag-asa ko ay ang aking asawa. O ang aking anak. No? Hindi ganon, kapatid. Dapat ang pag-asa mo mula sa Panginoon. Amen? Tapos babanggitin po natin yan. Pray with expectant prayer. No? Dapat po manalangin tayo ng may inaasahan tayo. Amen? Hindi po dapat yung pareho na lang tayo ng kiusap, Lord, please give me this. No? Dapat po, mag-ask po tayo ng something na yung kaya natin gawin, huwag na natin ihingi kay Lord. Yung hindi natin kaya gawin, yun ang ihingi mo kay Lord. No? Kagaya kung nagtatrabaho ka, Lord, ito ang sweldong bibigay sa akin, gusto ko ng malaki. No? Yung kaya mong trabahuin mo, pero manghingi ka na rin lang, yung imposible na alam mong Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Amen? So the power of expectation, the mother of manifestation. Kung gusto mong may maganap, may lumabas, no, mag-expect ka. Sabi mo sa iyong katabi, be careful with your expectation. Mag-ingat po tayo sa ating expectation. Alam niyo kung bakit, no? Sabi po sa Proverbs 23 verse 18, ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. No? Pag-asa ng masama, mawawala. Pero, so dito po, dalawa pong expectation, negatibo, positive. No? Mahilig tayo, ay, hindi na ako nag-expect na makakapasa pa, o hindi na ako nag-expect kasi yan ang nangyari sa akin. Grabe pala ko, Dr. Jun, sa sa medical pala. Alam mo ba, 23 years old, yung sugar. High sugar. Yung isa naman, pneumonia naman daw, batang-bata pa, 23 plus. Sabi ko, baka naman may modus na sa Pilipinas, no? Kasi di ba, kung ano na yung nangyayari, dinadaya na nila ang mga medical. Sabi po nila, some people expect the worst. Di ba? Sabi, mahilig tayo, expect the worst. Huwag mong itaas ang expectation mo, expect the worst. Di ba, lagi natin siya sa poor me, negative, always bomb out. God, why don't you do something? No? They are so overwhelmed with their troubles, they have difficulty believing that anything good can happen. So maraming tao, no? Nag-expect tayo ng lagi tayong takot, no? Lagi tayo, ay, naku, may ISIS na, nakakatakot, ayoko na umaten, no? May naguhuli na, nakakatakot, no? Mahilig mag-expect ng masama sa buhay. Expectation turns sour the story of Elimelech and Naomi. Kilala niyo si Elimelech at si Naomi, no? Si Elimelech po, galing po sila sa Bethlehem. Yan. Pumunta sila sa Moab.
Ano po yung Moab? Yan ang arch enemy ng Israelites, di ba? Nagkaroon po ng tagutom dito sa Bethlehem. So, yung mga lalaki na yon, no, sila Elimelech, ang buong pamilya niya, nagpunta ngayon sila sa Moab dahil may pagkain daw po doon. Amen. Pero kung titingnan mo, ang Bethlehem, ang ibig sabihin is bread, di ba? Land of bread ang Bethlehem iniwan nila. So, nagpunta sila sa Moab, di ba? Sino po ang mga Moabita? Di ba sila yung anak-anak ni? Sino ang tatay nila? Kanununuan nila? Pamangkin niya po. Yun. Si Lot at saka yung mga naging anak. Yan ang mga naging ano. So, nagpunta sila ngayon dyan. So, ano pong nangyari? No, nag-expect sila doon na magandang mangyayari. Ano nangyari? Namatay. 3 lalaki namatay. So, naiwan yung 3 babae na widow, naging balo. So, ngayon sabi nung isang nanay, maghiwa-hiwalay na tayo. Pinauwi po yung isa, si Orpa. Tapos ito namang si Ruth. Anong nangyari? Hindi, wag. No? I will stay with you. Sasama ako sa iyo, ang Diyos mo. Imagine mo si Ruth, isang Moabita. Taga doon siya, local siya. Taga Moabite siya. Hindi siya naglilingkod sa Diyos. No? Hindi siya siyang hintil. Pero sabi, hindi, sasama na lang ako sa iyo. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. No? So ano pong nangyari? Ayan, hanggang sa pumunta. Bumalik sila ngayon sa Bethlehem. Bakit kaya naging gano'n? Kasi ang expectation kasi nito, no? Mali ang expectation niya. Nag-expect siya, gumaya siya sa mga ibang tao, no? Kunwari, tagutom doon sa bayan ng pagkain, no? Sa Bethlehem. Umalis sila doon. Yung palang pupuntahan nila. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos. Yung expectation niya, basta na lang siya gumawa ng expectation. No? Gagayahin ko nga si Tita Flor. Sabihin ko nga, 150,000. No? Pagka nag-expect ka ng gano'n, tapos mamaya, hindi naman naganap. Hindi siguro totoo. Bakit kaya hindi naging ang aking sweldo? Ganun pa rin. No? Wala namang komisyon dumating. Wala namang bonus na dumating. Walang nagbigay. No? Hindi siguro totoo. No? Bakit kaya kapatid? Suriin mo maigi yung expectation mo. Mamaya pag-aaralan natin. Paano ba? Kung ang purpose mo kapatid, ako sa purpose ko, Lord, gusto kong magbigyan mo, taasan mo pa yung aking income. Lord, not for me, gusto kong mag-tithes ng mas marami. Lord, daluyan mo ako. Yan ang lagi kong prayer. Daluyan mo ako, no? Kung ganun siguro ang prayer mo kapatid, Lord, mas gusto kong mag-tithes ng madami, ewan ko na lang, sasagutin ka sigurado ni Lord. Pagka ang expectation mo para sa sarili mo lang, no? Mahirap po. Expectation was not motivated by faith, rather it was motivated by his condition, no? Condition or yung norm ng society kasi nag-aalisan po yung taga Bethlehem nag-aalisan papunta sa Moab. Nakigaya lang sila. Yun ang naging normal, mag-aalisan sila doon, pupunta sila sa isang lugar. Kaya nagkamali sila ng expectation, wrong expectation. Expectation that are driven solely by their feelings. Yung expectation nila galing lang sa feelings nila, opinions, or circumstantial evidence, no? Versus sa faith. No? Dapat po ba, sa bawat hakbang mo kapatid, itatanong mo kay Lord, Lord, ito ba? Kalooban mo ba? No? Magayon ko yung Anthony, Lord, kalooban mo bang papakasalan mo si Ate Lenny? Siyempre, sasabihin ni Lord, no? Oo, kasi naglilingkod yan sa Panginoon. Pero subukan mo manligaw si Kuya Anthony ng ibang ay walang mangyayari, ba? Ngayon may baby na sila. Glory to God. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sa buhay mo, sa buhay ni Lot, kilala niyo si Lot. Diba? Anong nangyari? Diba? Magkasama sila ni Abraham, nag-away ang kanilang mga tauhan. Ayan, nag-away sila. So anong nangyari? Sabi ni Lot, sige maghiwalay tayo. Doon pumili ka ng mas bunto mo. So pumili po ngayon si Lot ng mas maganda, according to his feelings, mas fertile ang lugar na yon. No? Pero hindi po siya nagtanong kay Lord, Lord, maganda bang doon? No? Hindi siya nagtanong kay Lord, kaya hindi nagsagot ang Lord na yung lugar na yun, i-judge pala. Pumunta siya, kaya nagkaroon siya ng wrong expectation. Hindi lahat ng expectation maganda, amen? So, dalawang klase na expectation, negative at saka positive. Yan, naghiwalay na sila. His expectations were not motivated, no? Hindi po motivated, hindi managed by faith or the Word of God. Dapat po ang motivation mo, ang expectation mo, managed by God. Kagaya ni Ate Alvin, Lord, gusto kong mag-asawa. Gusto kong mag-asawa kasi makasama. Para lang may makasama. Hindi na yung basta makasama. Hindi. Dapat ang maging expectation, Lord, gusto kong magkaroon ng asawa kasi gusto kong
may makasamang maglingkod sa'yo. Ha? Magre-renta kami ng bahay. Ha? Pagka ganyan ang inano mo, ha? Magre-renta kami doon sa isang bahay, sa kwarto na yan, siguradong bibigyan ka, kapatid. Ura-urada yan. Ha? That is the secret. Kaya sabihin ko sa inyo, si Lot, pinits niya yung expectation niya sa wrong people. A people who were about to be judged. No? Maling tao, doon siya naggawa ng tent, ng bahay. So, sabi nga po, faith is about what... So, ano naman po yung positive expectation? Yung pong positive expectation, yung po yung kinocultivate. No? Pinag-aaralan yan. Ito po yung kung ano yung ipopokus mo sa iniisip mo. No? For example po niyan, no? Example niyan, di ba yung sasakyan, di ba? Di ba sa sasakyan, ipopoint mo siya kung saan ka papunta, kung saan direction ka, di ba? Alangan naman maglakad ang sasakyan ng paatras. Di ba? Pag paatras ang sasakyan mo, siguradong mababangga ka. No? O kaya, hindi, mabagal ang dating mo. So, ang ibig sabihin kapatid, ang positive expectation is, ito po yung kung saan ang direksyon ng spirit mo, kung saan nakatingin, kung saan nakapokus. No? Kunwari, ang focus mo, nakatingin ka na mabankrupt ka, mababankrupt ka nga. No? Eh, ang focus ko, Lord, gusto ko malaking income kasi magtatides ako ng marami. No? Pambayad sa bahay. No? Ano ang focus mo? Masipag ka talaga sa umaga, talagang ang sipag mong nung after nung 1 month na, tinamad na. No? Hindi na ganun kalaki yung hiningi kong kay Lord. Negative expectation simply change, no? Pwede mong palitan ang negative expectation mo by changing your focus. Palitan mo yung focus mo. Amen? So, sabi nga po, meron daw pong isang famous golfer, yung nag-golf. Sikat na sikat. Pumunta, inimbita siya ng King of Saudi Arabia. So, naglaro sila, enjoy na enjoy sila. Hanggang sila, pauwi na siya, yung lalaki. Sabi niya, you make the time special, sabi nung hari. Ano bang gusto mo, ibibigay ko. So sabi naman po nung golfer, nahiya naman ako, sabi niya, wala naman. I have wonderful time. Huwag mo na ako bigyan ng regalo. So ito pong hari nang ulit, hindi, sige, anong gusto mo? So sabi naman nung lalaki, sige, nagko-collect kasi ako ng golf clubs. Diba? Why don't we, bigyan mo ka ng golf club, sabi niya. So ito pong pinicture niya ngayon, pinipicture ko kaya yung pag-uwi niya, nagantay siya several days. Sabi, ano kayang golf club ang ibibigay sa akin? Siguro nung ginto, ha? Golf club na ginto. O kaya naman baka papaanuhan ng diamonds. No? Yun ang gusto niya. Gusto niya na may diamonds. No? So, sa madalit salita, no, napakaganda siguro, definitely a great gift. Sabi niya, di ba, yaman naman ang hari niyan, oil rich. So, nagantay, tinitignan niya ang kanyang email. Walang golf club. Tagal, no? Tagal niya nagantay. Several weeks later, na-surprise po siya. Nasaan na kaya ang aking golf club? No, hanggang sa na-surprise siya, meron pong letter. Sa letter na yan, inside was a deed to a 500-acre golf course in America. Wow! Ibang golf club pala. Yung hinihingi niya, golf club lang, di ba? Akala ini-accept niya, kung ginto siguro. Pero mo inimbita lang siya, tapos nakikipag, ano kayang niregalo kila Benny, no? Sila pastor. Kasi, alam niyo yung mga pastor na inimbita din dito ng hari. Ano kaya niregalo sa kanila? No? Samantalang ito, na-shock talaga yung yung golfer. Sabi niya, ini-expect niya lang gold na golfer. Magkano kaya yung puro ginto na yun? Yung pala, 500 acre. Kalaki, no? 500. Tapos sa Amerika pa, golf course. Alam niyo kapatid, kung ang moral po ng istorya na to, no? Kasi ang mga kings po, iba ang iniisip nila kaysa sa atin. Sometimes we have to think outside of the box. Kailangan isipin natin outside of the box. Ibig sabihin, di ba, ang Diyos daw po ay tinawag na El Shaddai, the God who is more than enough. Di ba? Hindi po tinawag na God, hindi tinawag na God El Chipo. Ibig sabihin na El Chipo, the God of squeaking by. Cheap God. No, hindi tinawag na gano'n. God called God, El Shaddai siya. El Shaddai. Ibig sabihin kapatid, mag-expect ka ng
malaki. Huwag yung ang liit-liit ang expectation natin, no? Kailangan ang sinaserve po natin, most high God, no? Yung dream and desire mo sa buhay mo, bigger, higher, grander, ang kayang ibigay ng Diyos. Yung hindi mo kayang i-imagine, yan ang ibibigay niya. So, time to enlarge. I-enlarge natin yung expectation natin, yung vision natin. Itaas natin, amen? Raise your level of expectancy. Sabi nga, kung ano daw po yung expectation mo, our life will follow. Kung ano yung in-expect mo. Amen? No, si Kuya, pag nakikita kong naghuhugas ng plato, si Kuya Arthur, lagi kong binabanggit. Wala pa noon, wala pa siyang kaibigan noon. Makakapag-asawa ka rin ng mas maganda. Ipag-pray kita ng magandang magiging mapapangasawa, sabi ko. Mira, magbukas ka na. Ayan. Ngayon may sinabi ko, Kuya, tuwing nakikita ko yan, kasi nabibless ako, nakikita ko hugas ng hugas. Every week naghuhugas, no? What you expect to get, you will get. Yan ang ini-expect ko kay Kuya Arthur. In-expect ako siya ng magandang binibini. Ngayon may kaibigan siya magandang binibini. At may date na, kapatid. May date na, imagine. May date na. Kailan ba? The thoughts you dwell on. Kaya kapatid, kung ano daw po yung iniisip mo, doon mag-move. In that direction. Kaya kapatid, kung positive o negative yung expectation mo, doon ka papunta. Kaya kapatid, mainam na magkaroon ka ng positive expectation. Hindi yung average. No? Hindi yung mediocrity. No? Dapat po, lagi na lang yung i-raise natin ang level of expectation. Sabi mo sa yung katabi, it's time. Start programming your mind for success. Start programming your mind. I-program natin na mag-succeed tayo. No, how? Kasi po hindi automatic ang expectation. Hindi automatic yan. Kailangan everyday magkaroon ka ng attitude. No? Everyday pagkagising mo, hindi mo nakakaantok, nakakapagod, magkatrabaho na naman ako. No? Ako nga, Sabado, early morning, no? Ang pagod na pagod ako, magang-maga ang mata ko, ang katawan ko, tapos gigising ka ng alas 9, no? Bibiyahe, kasi dito kami natutulog minsan, tapos pagdating mo, ang daming nakapilang pasyente, pagod na pagod ka, halos ayaw mo na magtrabaho. Pero alam mo kapatid, you have to program, sasabihin mo sa sarili mo, this is going to be a great day. No? This is going to be God is guiding and directing my steps all day. Sabi mo sa sarili mo, His favor surrounds me. His thoughts toward me are good. I'm excited about today. I will go forward with expectancy. I will expect bonus coming. No? Yung mga tao magbibigay ng tip. Marami yan, nagre-regalo ng pagkain. Amen. Kaya nga, kakatapuin nga tayo sa level of expectancy natin. Kagaya po nito, no, si Jesus po, pinagaling niya ang isang blind man. No, tinanong sa kanya, ano ba ang gusto mo? Sabi ng Panginoon sa kanya, sinabi ni Jesus sa kanya, nagsisigaw na sinasabi, ikaw, Jesus, na anak ni David, mahabag ka sa akin. Diba, sabi niya. At siya'y sinaway, sabi ng mga nauna, tumahimik ka. Datapot siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Diba? Lagi sigaw po siya ng sigaw. Jesus! Sabi niya, no? Kasi sa atin, di ba, nahihiya tayong kumanta ng sumayaw ng malakas. Nahihiya tayong sumigaw. Pero itong tao na to, ang laki na expectation niya kay Jesus. No? Tapos sinanong ni Jesus, anong kailangan mo? Sabi niya. At si Jesus tumigil at pinag-utos na dalhin siya sa kanya. At nang malapit siya ay tinatanong niya sa kanya, anong pag-ibig? Anong ibig mo? Anong ibig mo? What do you want from me? Anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, natanggapin ko ang aking paningin. Makakita siya. Amen? So sa sabi ng Panginoon? Pinagaling siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Pinagaling ka ng iyong expectation. No? Yung inaasahan mo, yun ang mangyayari sa iyo. No? Yan po, pinagaling siya.
Only an expectation that is faith-motivated that can guarantee a desirable result. Gusto mo ng magandang resulta, kapatid, kailangan meron kang faith-motivated. Motivated ka ng faith. No? Hindi yung basta na lang hihingi ka ng ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Minsan ang damot-damot mo, no? Hindi ka nga magbigay sa gawain. No? Hindi ka tumulong sa iba. No? Kasama yan, kapatid. You want guarantee a desirable result. Magandang resulta, no? Kailangan, kapatid, mag-expect ka. Amen. Sabi nga, di ba, sabi ng declaration natin kanina, that my expectation shall not be cut off. Di ba? Yung actually, biblical yun. Sabi po dito, cannot be cut off is motivated, driven, and managed by faith. Sabi nga, sa Proverbs 24:14, sa gayoy matuto ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa. Kung iyong nasumpungan ito, sa gayoy magkakaroon ka nga ng kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mawawalay. No? Mahihiwalay ang iyong pag-asa. No? Your expectations shall not be cut off. Sulat mo yan, kapatid, sa salamin habang ikay nagsusuklay, no? Pinag-aaralan mo, at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. No? Kanina ngayon sa awitin, umuulang pag-asa. Wow. Alam nyo, kapatid, yung mga kinakanta natin na yan, no? Kantahin nyo rin sa bahay, no? Umuulan ng pagpapala, umuulan ng pag-asa. No, alam nyo, kapatid, pagka lagi nyong kiniklaim yan, di ba? Kung saan nakatuon ang iyong focus, no? Yun ang magiging mangyayari sa buhay mo. Minsan nagtataka, bakit nga walang pasyente ngayon, walang problem. Parang walang nangyayari. Kasi wala kang dinideclare, no? Be careful, sabi nga, be careful with your expectations. Kasi sabi nga, kung ano po ang in-expect mo, siyang magaganap. Ayon po dito sa Lucas 18:36, di ba? Ito rin, no? Have mercy on me, di ba? Tapos pinagaling siya. Tapos makita mo naman yung isa pang istorya, no? The woman with the issue of blood, di ba? Inaagasan, ilang taong inaagasan yan. Yung babae na to, no? Kung pag-aaralan mo, no? Ang dami-daming tao bago kay Jesus, no? Tapos anong nangyari sa kanya? Mahipo ko lamang, no? Ang laylayan, di ba? At ang sabi, ako ay gagaling. So, yun ang kanyang expectation. Yun, the power of expectation. Kung titingnan mo, kapatid, kung sabi, di ba, sabi nila, kasi may pananampalataya yung babae. Hindi, kapatid, lahat ng mga taong nakapaligid dyan, may pananampalataya. Pero bakit napansin ng Panginoon? Sino? No? Sino yung humipo sa akin? Napansin niya na yung power na wala sa kanya eh. May humipo sa kanya eh. Sa dami-dami ng tao, di ba, pag naglalakad tayo ng ganyan, mapansin mo ba kung sino humipo sa'yo? Di ba? Kasi yung paghipo sa kanya, with power of expectation, no? Faith coupled with the power of expectation. No? Yun ang nakatouch kay Panginoon. Napa-stop po siya. Di ba, parang yung, di ba, yung kanina sabi, Jesus! Jesus! Son of David! Di ba? Napalingon ng Panginoon. Kapatid, kasi pag sumisigaw ka ng ganun, pag kumakanta ka ng may talagang yung attention ng Panginoon, may stop siya sa ginagawa niya. Hoy, yung anak ko, sumasayaw, lumulundag. Sa tuwa, umaawit. Di ba? Kaya lang sa atin, pag kumawit tayo, walang kabuhay-buhay. Parang wala lang no? Parang walang hindi Diyos ang kinakantahan natin. Di ba? Sabi nga, pag sa sports, di ba? Yung mga favorite natin, sigaw talaga, kung makapag-cheer tayo. Sige, shoot. Grabe talaga, no? Kay Manny Pacquiao, grabe. Alam mo ba, nung araw ng Manny Pacquiao, walang pasyenteng dumating na Pilipino? Talagang nanood sila. Ha? Sabi ko, isang Pilipino na dumating, sabi, asan na sila? Bakit hindi sila dumating? Kasi nanonood ng Manny Pacquiao. No? Kung makapag-cheer sila, sila sa suporta sa kanilang iniidolo, talagang ganun na lang, no? Stop nila lahat ng ginagawa nila. Ganun po ang Panginoon. Kung gusto mong i-arrest ang attention ng Panginoon, dapat may power of expectation ka. Ine-expect ka kay Lord. Ano ba yung gusto mong gawin? Ngayong pagdating mo dito sa gawain na to, ano ba yung ine-expect mo? No, basta ka na lang pumunta sa gawain. Lord, nag-expect ako ng salvation sa family ko, ng healing, increase. No? Doon sa amin, gintong-ginto na ang ma-increasean ka. No? Last year, walang na-increasean. Naka 2 years na ako.
Nagsulat, 2 beses na ako nagsulat. Glory to God. No? Na-touch din ang puso. Eh, siyempre, laki ng nakita, 107. Kaya lang sa kakuriputan niya, ay, imagine mo isang buwan, 22,000 na narinig, na natanggap niya. Bakit? I-increasean ko pa siya. Magkano na? Diba? So, maliit lang ang binigay. Pero alam mo, my expectation is not from my employer. Kasi yung ibibigay ng employer, tuldok lang yung increase niya. Antayin niya yung multiplication ng Panginoon. Diba? Kasi ang salary basic mo, ganyan lang. Eh yung increase niya, magkano? Bonus commissions niya, magkano? Huh? Every month, yun ang antayin mo. My expectation is from the Lord. No? Kaya nga kapatid, mas malaki pa yung expectation mo kay Lord kaysa dun sa basic salary. Yan ang lagi kong inaano, lagi yan sa mga resibo ko. Dinedeclare ko yan, covered by the blood of Jesus. I will receive a commission higher than my basic salary. Talaga nakalagay yan sa mga resibo ko. Kaya kapatid, pag-pray ko ng mga resibo nyo. No? Nakita ko na ang sikreto, expectation, power of expectation. Amen. Sabi nga po, hindi po impulsive ang expectation niya dito. Di ba? Sabi niya, if only I may touch His garment, I shall be made well. Kasi kapatid, nung siya po'y nag-expect ng gano'n, lahat ng, talagang binigay niya yung best niya na pag-expect doon. Parang kami ni Kuya Pinong nananalangin kami every night talaga yan. Every morning, nakasulat pa yan sa prayer board namin ng mga, Lord, ang gusto ko ngayon 3,000, ang gusto ko ngayon 4,000. Ang gusto ko ngayon 10,000. Lord, 10 days more to go. Eh di, ang 10 days more to go, nasa 100 pa lang. Lord, 10 days pa. Sabi ko 100 pa lang. 150 ang hinihiling namin. Ha? Talagang ibibigay mo lahat doon. No? Yung paghingi mo, yan, nangyari po. Pinagaling siya. Amen? Healing virtue, no? Naramdaman ng Panginoon yung healing virtue. Nag-flow dun sa babae. Amen? So, ayan po siya sa Tagalog. Amen. Basahin niyo na lang. So, tanungin mo, He wants, what is your level of expectation? Ano ba yung pag-expect mo? Kasi kapatid, pag tayo daw po mababa ang expectation natin na iniinsulto natin ang Panginoon. Sabihin mo nga, stop insulting the Lord. Pag nagising ka na wala kang in-expect, no? Si Dr. June, glory to God, no? Talagang sinasabi niya, kailangan maka 3,000 ako everyday. Grabe talaga. Amazing. Samantala sa clinic namin, Doc, gintong-ginto na yung talaga pag, naka 1,000 ka, 2,000 ka, ginto na talaga yun. Pero pag may expectation ka, no? Huwag nating insultuhin ng Diyos pag maliit ang hinihingi. Dapat ang hiningin mo yung hindi mo kayang gawin. Amen? So, ito po ang nangyari. Naalala niyo po si Jesus, no? Dito po sa, Lucas 8:40 to 56, kung pag-aaralan mo yan, no? Yung babae po dito, naalala niyo, yung anak po ni Jairus, daughter po ito dumating sa bahay siya, no? Ay hindi niya ipinatulog, pumasok na kasama niya ang sinumang tao maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga, so, ama nito. No, meron pong isang dalaga, no? Namatay. Yan. Nag-iiyakan na sila. Ano pong ginawa ni Jesus? No, di ba? Umiiyak sila. Dumating na nga yung tagapagligtas, yung tagapagpagaling. Umiiyak pa rin sila, tatangisan. Sabi ng Panginoon, malis muna kayo. No? Umalis kayo kasi nandito yung bata, di ba? Pinalabas po sila, ang natira lamang yung disipulo niya, yung ama at ina ng dalaga. Bakit niya pinalabas? Bakit? Wala silang expectation. Wala patay na. Wala na magagawa. No? Wala silang expectation. So, ano nangyari? Pinalabas sila. Kasi ang Panginoon, hindi siya makakagawa sa'yo kung wala kang expectation. Kung wala kang hinihiling na mapapangasawa, wala. Wala siya. Ako, kung di ako nag-pray na, Lord, bigyan mo na ako. 32 years old na ako that time, bago pa dumating si Kuya Pinda. Dapat pala ipag-pray. Dapat pala magpe-pray ka. Hindi ko alam yun. At tumangis ang lahat at pinanambitanan ang dalaga. Datapot sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya hindi patay kung hindi natutulog. Ayan po, no? Pinagaling. Gumaling po siya. Amen? Kaya kapatid, no? Napakahalaga po na kailangan
Yung expectation natin. Ito po yung final step to manifestation. It is how you become content while waiting. No? Kung gusto mong malaman na kung ikay matured na, no? Sa iyong pananambahan, no? Kailangan may expectation ka. O ito naman, meron naman, expectation of the lame man, o yung pilay. So ano pong nangyari? At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. No? Nandito pa siya sa tiyan, nilabas na siyang pilay. No? Siya yung inilagay araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Sa Ingles, beautiful. Beautiful gate. Upang manghingi ng limos na nagsisipasok sa templo. Kasi po sa batas nila, no, sa law nila, yung mga mahihirap po, kailangan nilang bigyan. So ngayon, namamalimos siya ngayon. Karapatan daw po ng mga namamalimos na manghingi. So ngayon, nandito na. Padaan po ngayon yung dalawa. Sino po yung dalawa na yan? Peter and John. So, at ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay nanahimik upang tumanggap siya ng limos. Umaasa siya, no? At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay nagsabi, tignan mo kami. Yan, tignan mo kami. No? Sabi niya ganyan. So, siyempre, nag-expect siya ng pera. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. So, umaasa siya ng pera. Pera ang inaasahan niya. Ano? Pero ang sabi po ni Peter and ni Juan, ano sabi niya? Pilak at ginto ay wala ako. Silver and gold I have none. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa ngalan niya si Kristo ng taga Nazaret, lumakad ka! No, yan po ang sinabi niya. No, kung mapapansin mo, silver and gold I have none. But what I have, I give you. Kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. No? Imagine mo anong nangyari. At siya po'y nakalakad at nagpuri sa Panginoon. Amen? At paglukso siya tumayo at nagsimulang lumakad. Lumukso at nagpupuri sa Panginoon. Sabi nga, the expectations of the righteous shall not be cut off. My expectation shall not be cut off. Ang aking pag-asa ay hindi mahihiwalay. No? O kaya kung hanap ka ng ibang translation na Tagalog, kuya, ano ba yan sa inyo? My expectation shall not be cut off. Proverbs 23 verse 18. No? For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Sa Tagalog, sapagkat tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Pakicheck mo nga, Kuya Anthony, yung sa'yo. Ano ang Proverbs 23:18? Kung anong translation ng English lang, Kuya. Ate LB. Tagalog, Proverbs 23 verse 18. Ano ang Tagalog niyan sa iyo? Sapagkat ang tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. My expectation is sa Panginoon. My expectation shall not be cut off. Kawikaan 23. Kawikaan 23:18. Memory verse. I-memorize natin, kapatid, ito. Next time na darating at magbibigay ng katakutan ang kaaway. Nung nandyan ang ICs, nakakatakot, magpapapasyente, mga ganun eh, may mga chismis. Baka may magpapasyente, ang taray mo, mamaya pala ICs. My expectation shall not be cut off. Ulitin mo yan. Ano, Kuya Anthony? Ano, Ate Elby? Ano, Ate Elby? 23:18. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Amen. At thine expectations shall not be cut off. Ganun lang? Oo. Oo, kasi iba-iba talagang translation. Basta, ang pag-asa ay hindi makakat. Pag-isin mo na lang, no? Kasi di ba, gagawin mong prayer yan eh, kaparty ng prayer mo. Pagka mas naiintindihan mo siya sa English, English na lang ang gamitin mo. Amen? Expectation will activate your breakthrough. No? I-activate niya ang breakthrough mo, kagaya po ni Daniel. No? Nakita niyo si Daniel, nagpe-pray siya, nagkaroon na ng utos na, bawal mag-pray. Nag-pray pa rin siya. Sabi po dito sa Daniel 10 verse 12, no?
Sabi kay Daniel, huwag kang matakot, no? Unang araw pala ng pananalangin mo, no? Nandyan na, no? Nandyan na ang kasagutan, Ate LB. Unang araw pa lang na maghihingi ka ng kapartner, andyan na. Amen. No? Kaya kailangan huwag kang malungkot. Mag-expect ka. The power of expectation sets into motion the breakthrough that delivers us into these promises. No? The machinery for breakthrough was set in motion the very minute he released his expectation. No? Kapag mananalangin daw po tayo, kailangan mag-expect tayo. Amen? Without expectation, walang kwenta daw po kung panalangin ka na ng panalangin. Kung hindi ka nag-expect. Parang sa giving yan, no? Giving ka ng giving, sabi ng iba, huwag kang mag-expect. Hindi mali. Mag-expect ka kay Lord. Amen. Sabi nga ni Kuya, bigyan mo pa ng assignment eh. No? Lagyan mo ng assignment yan, Kuya Arthur, yung binigay mo. No? Kuya Dr. Jun, alam mo ba yung ginawa ni Kuya Arthur, Lord to God? Buong sweldo niya. Lord, I want to try. Panghanda sa kasal, yun ang prayer niya. Yun ang expectation niya. At after a month, nagkaroon siya ng friend. Yung friend na yun, kasama natin sa gawain. No? Must ensure that it is always motivated by faith alone. No, kung gusto mo ng garantyado, makaproduce ka ng magandang resulta sa iyong expectation, kailangan meron siyang motivation galing sa faith. Amen? Expectation creates the atmosphere for faith to work. No, yung expectation mo, siya po'y gumagawa ng atmosphere, no, para magkaroon ng miracles. Kaya kapatid, ano po ba yun? Di ba kagaya po ni Jesus, di ba? Naalala niyo ang buhay ni Jesus? Ang expectation po, no, it can be seen as the magnet that draws your breakthrough closer and closer to you until it becomes your possession. No, pag may ine-expect ka, nagiging magnet pala yan sa'yo. No? Yung breakthrough na hanggang palapit ka na, hanggang maging sa'yo na yon. No? Pag nag-expect ka talaga. So, si Jesus, kung maalala mo, no, nung time na nandun siya sa mismong bahay nila. Amen? So, si Jesus po, mismong sa kanyang place, di ba, hindi siya nakapagturo. Hindi siya nakapagpagaling doon. Bakit? Ano pong nangyari sa mga tao? Wala. Because of unbelief. Because of walang expectation. No? Kaya nga kapatid, no, dito po nangyari kagaya po ni Zaccheo. So si Zaccheo po, no, isa po, kung pag-aaralan mo si Zaccheo, siya po ay isang maliit na tao at siya'y makasalanan. No? Pero kung titingnan mo dito, paano niya nagawang umakyat? No? Paano niya? Ang makakalapit lang kay Jesus, yung mga malalaking tao. No? So ito, paano nakalapit si Zaccheo? Gumawa siya ng paraan, umakyat siya. Amen? Nag-i-expect siya. Ang laki na expectation niya. So, ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng kaligtasan. Pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Amen? Kagaya din po ni Jesus, no? Yung pag ang lukewarm ang attitude natin, ayaw ng Panginoon yan. Expectation is the manifestation of the faith we profess. Yung sabi po, yung expectation, no? Yun po yung manifestasyon ng faith mo. Ano ba yung sinasabi mong faith? O sabi ko, salita ka ng salita na faith, ganyan. Mamaya, hindi mo pala ginagawa. No? Kagaya po, may example po nito, no? Kung makikita mo, no, expectation po, yung woman with the issue of blood, di ba? Yung expectation niya, nag-create ng atmosphere, no? Kung ano yung pananampalataya niya, no? Nagkaroon po ng atmosphere for her healing. Kagaya din po yung centurion servant, di ba? May expectation din po dito yung centurion na yon. No? So anong nangyari? Gumaling po ang kanyang servant. Amen? So expectation is the conduit through which faith flows and finds expression. No? Yung expectation po, no, yung po yung kung saan dadaluyan, no, ng pananampalataya. Yung pananampalataya magkakaroon siya ng expression, no? Expectation has the power to preserve and prolong life. Wow. Pwede pa lang mag-preserve ng buhay ang expectation. Pagkaya ng sino ba yung mga nag-suicide? Di ba wala nang pag-asa? Wala na. Eh kung gusto mo magkaroon ng magandang pag-asa, Ate Abby, mag-expect ka kay Lord. Amen. No? Pagkaya po ni Caleb, 80 years old na siya, no?
Si Caleb, 80 years old na, malakas pa rin daw siya, kaya pa raw niya makipagdigma. No, kasi na-prolong nga ang life. Pero nga pong next, yung isang testimony pa ng isang tao, nakalimutan ko kunin yung pangalan niya, next to Einstein. No? Dati, malakas siya. Wala, boring nga yung buhay niya dati. Inom, lahat, kalokohan, ginagawa niya. Pero ano pong nangyari? One time, ang nangyari sa kanya, inano niya, wala, talagang hanggang sa nalaman niya, meron pala siyang sakit, ALS syndrome. May sakit pala siya. Yung sakit niya, talagang halos, pag binasa mo sa dyaryo, no, hirap, hindi na siya mapakain, hindi na siya makagamit ng kamay, as in talagang wheelchair na lang siya. Halos, hindi na siya makagalaw. Wala na siya magawa. Totally. Pero alam mo, kung kailan siya nagkaroon ng ganong, saka pa naging exciting ang buhay niya. Ginamit niya yung utak niya. No? Ginamit niya, naging next to Einstein nga siya eh. Na-preserve po yung buhay niya. At sabi pa sa kanya, 2 taon na lang ang buhay mo. Sabi sa kanya, nagkaroon siya ng ALS syndrome. Pero nangyari, nagkaroon siya ng high expectation. Nag-expect siya, tapos nakadiscover. Ang dami niyang pinag-aralan. Napakatalino. Di ba, hindi na nga siya makasulat, hindi na makabukas ng computer. No? Meron siyang katulong, silang nagbubukas. No? Nagkaroon siya ng high expectation, no? Na-preserve, na-prolong ang buhay niya. Siya ang tinatawag ng next Einstein. So Lazarus, kagaya po ni Lazarus, di po ba siya binuhay? So dito po kung makikita mo, no, di ba, sinalubong siya ni Martha at saka ni Mary. Sabi niya, 4 days na, di ba? Sabi ni Martha, bakit ngayon ka lang dumating? So dumating po ang panahon, sabi po ni Martha, Martha, huwag kang mag-alala, sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Ang sabi pa nga niya, I am the resurrection, di ba? Sabi ng Panginoon, akong pagkabuhay na mag-uli, sabi po ni Jesus. Pero yes, you are the resurrection, sabi niya po. Mabubuhay ka after na ng, yung sinutukoy niya, ibang second coming na ni Martha. So ngayon, ang ginawa po ni Jesus, ito si Mary. Anong ginawa ni Mary? Talagang umiyak siya talaga, na-touch po si Jesus. Amen? So dito po makikita mo na umiyak, no? Grabe ang pag-iyak ni Mary, no? Tapos sabi niya, dito po sabi po ni Jesus, nag-utos siya, open the tomb, sabi niya, buksan niyo ang libingan. Ano po ang sabi ni Martha? Huwag! Yeah? Kung babasahin mo sa Biblia, huwag! 4 na araw na siyang patay, mangangamoy! Nandiyan na nga si Jesus na tagapagligtas, tagapagpagaling, no? Yung expectation niya, wala pa rin. Ibig sabihin, yung pananampalataya niya, hindi nagko-confirm dun sa kanyang sinasabi. Nananampalataya siya, no? Uma-attend siya, attendee siya. No? Ang sipag-sipag niya, Martha ministry, di ba? Tagapagluto, inihahanda ang lahat ng gamit. Lahat ng pagkain, naka-ready. Pero hindi naman siya nakikinig kay Lord. Nagsasalita, ayaw namang makinig, puro na lang pag-aayos ng pagkain. No? Kaya kapatid, ano pong nangyari? No? Hanggang si Lazarus po, no? Sumigaw ng Panginoon, Lazarus, come forth. Our expectation somewhat appears to have fallen short of the faith we profess. Minsan yung expectation natin, aral tayo ng aral, ang tagal na natin nag-aaral, hanggang ngayon yung puso natin matigas pa rin. Paano makakapagtanim ng Panginoon dyan, no? Gawin mong fertile yung soil mo para ano man ang ituro ng Panginoon, pag-aralan mo, no? Ano mo, i-take mo, talagang gawin mo. No, ako nabibless ako kay Lord. Ang dami kong natutunan. Talagang tinatry ko, Lord. Gusto kong, bago ko ito ituro, naranasan ko talaga siya. No? Magmula sa commanding your morning, no? Yung itinuro ng Lord sa commanding your morning, yung first fruits. Ayokong ituro to, Lord, nang hindi ko siya naranasan. No? Kayo rin kapatid, no? Ayoko palampasin ng na to na hindi ko to pinag-aralan, na hindi ko in-apply. I-apply natin kapatid. Amen. Expectation, no? Driven by faith will cause you to do the unexpected. See how faith reacts in the face of hindrance. So ang pananampalataya, tignan daw po natin in the face of hindrance and opposition. O, di ba? Ay naku, hindi na ako magkakatrabaho kasi ganito. Ang daming hindrance, ang daming opposition. Pero tignan natin the story of the blind man. Yan. The man lowered through the roof. Diba? Sa Mark 2, verse 2 to 12. Pag-aralan niyo po yan, istorya po niyan. No?
Di ba? Hindi sila makalapit kay Jesus. Tapos yung may sakit, talagang nandun na, may kaibigan siya, 4 ang kaibigan niya. Anong ginawa nila? Dumaan sila sa... Oh, di ba? Ano pang nangyari kay Jesus? Instead ng galit si Jesus, siya po ay namangha. Di ba? Na-amaze siya sa expectations nitong 4 na to. No? Ganun po dapat tayo. Amen? Kailangan may gagawin tayo. Oh, sige, maraming pagsubok sa buhay mo. May gagawin ka, kapatid. Magsisipag ka. Ay na, nagdadamot tayo sa kasipagan, sa gawain. Ayoko magbigay. Ayoko magano. Hindi naman nakikita ni Lord. Kapatid, bawat minutong inialay mo sa Panginoon, bawat minutong iniwalis mo dyan, may ibibigay ang Panginoon sa iyo. No? Sa bawat minutong pagpapa-follow up mo sa mga kapatid, magsipag ka. No? Sa bawat pagsusundo mo, sa bawat pag-attend mo ng gawain, no? May gagawin po ang Panginoon. May ibibigay na kung ano ba yung hinihiling mo. No? Ayan, binigay talaga ni Lord. Diba? Expectation, talaga po yan po ay power concept. And when motivated and administered with faith, nagiging potent po. Talagang mayroon po siyang resulta. No? Pag tayo magkaroon ng expectation. Dapat po i-ensure po natin na motivated by, hindi lang po basta sa faith, no? Guaranteed to produce desirable results. No? Kagaya po nito, ayan, yung istorya po niya, yan, sa mga bata. Audrey, panoorin mo. Ayan, meron pong isang may sakit. Audrey! Sabi mo, Jesus, pagalingin mo ako. Ayan panoorin mo, maganda, cute ba, Ayan, sumigaw talaga siya, no? Kaya nga, dapat daw tayo pag umaawit, i-turn off daw natin yung microphone. Para talagang tayo, yung microphone natin inside, buksan natin! Kumanta tayo ng malakas! No? Kasi talagang matatouch dyan si Lord. Di ba? Jesus! Son of David! Pagalingin mo ako. Yan. Pinagaling po siya. Amen? So yung drawing na yan, Audrey, para sa'yo yan. Para manood ka din. Amen? So sabi po dito, the expectation of honoring Christ. Sabi po, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. So, si Paul po gusto niyang parangalan ng Panginoon, whether siya mabuhay o siya mamatay. Amen? No? Expectation of honoring Christ. Gusto ko yung iwanan sa isang kwento. Yung isa pong bata, 12 years old, no? Si Brianna. Siya po ay na-demanda kasi nag-post po siya sa internet ng music. Di ba ngayon, delikado na pala mag-post ng music. Yung may mga rights na. No, na-demanda siya, so ang ginawa ng nanay niya, nagbayad po sila ng pera, worth $2,000. Nag-sorry sila. So ito pong si Brianna, sabi niya, I'm sorry for what I have done. I love music and don't want to hurt the artist I love. No, yan po ang sinabi niya. I don't want to hurt the artist I love. So sabi niya, I don't want to hurt the artist I love. Ibig sabihin po, ganun din sa atin. No? Huwag nating saktaan ng Panginoon, the great artist na gumawa sa atin. Kailangan matuto din tayo na, di ba, sa pagmamahal niya, no? Kung ano yung sinabi niya na mag-expect tayo ng malaki, mag-expect tayo, no? Huwag nating saktan na, huwag nating insultuhin ang Panginoon. Amen? So tayo po'y tumayo. Amen. Hallelujah. Glory to God. Marami po sa atin, no, napakababaw ng expectation natin kay Lord. Pumupunta tayo dito sa church. Wala tayong sinasabi, wala tayong hinihiling, no? Ito na yung panahon na kung saan, no, sinasabi ng Panginoon na itaas natin ang expectation natin sa Kanya. No? Lahat, no, lahat ng gustong ibigay ng Panginoon sa atin, no, grabe po. Kung talagang tayo maglilingkod sa Panginoon, amen, no? Grander, no? Higher, deeper, no? Grabe pa, more than pa sa ma-imagine natin ang gustong ibigay ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, no, tayo po'y sumunod. No? Pag-aralan natin ang power of expectation at ito'y i-apply natin sa ating mga buhay. At makikita niyo kapatid, no, paano gumawa si El Shaddai, the God who is more than enough. Amen. Maraming salamat po, Amang Diyos na dakila. Salamat, Panginoon Diyos. Tunay nga, Panginoon, napakadakila mo, Panginoon. Salamat na patuloy mo kami laging tinuturuan, Panginoon. Hindi ka pumapayag, Panginoon, na mapabayaan kami, Panginoon Diyos. At hindi ka pumapayag, Panginoon, Lord God,
na hindi namin mai-apply, Panginoon, Lord God, ang mga blessings mo, Panginoon. Lord, the power of expectation shall not be cut off to us, Panginoon. Ito po'y makakarating sa amin in the mighty name of Jesus. I-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Oh, Rababashikadada, your word, Lord, sa Psalm 62, verse 5, ang expectation namin ay galing sa iyo, Panginoon Diyos. O Amang Diyos na dakila, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, Lord God, na mag-grow kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Mag-grow kami ng expectation, Panginoon, Lord God. Panginoon, itry ka namin, Panginoon, Lord God, at hayaan namin, Panginoon, na gumalaw ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. We declare, Lord God, let there be an atmosphere of healing, atmosphere of salvation, Panginoon, sa kung saan man kami magpunta, sa aming trabaho, Panginoon, o kung saan man, Lord God. Panginoon, continue to bless us, O Lord Jesus. And we expect, O Lord Jesus, na gagawa ka sa buhay namin, Panginoon. Kung paano gumawa ka, Panginoon, sa mga taong nag-expect sa iyo, Panginoon. Nagkaroon ng kahilingan, ng restoration, O Lord God. Ng increase upon increase, blessing upon blessing, O Lord. In the mighty name of Jesus, hinihiling namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Dumako po tayo sa tithes and offering. Ito pa rin po, babasahin ko uli ang Malakias. Dito pa rin ako sa chapter 3, verse 10. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito po ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan, subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi, kubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Glory to God. Thank you, Lord. Sa buhay natin, lahat naman tayo po ay may mga trabaho. Ito nga po ang kautusan sa atin ng Panginoon na tayo din po ay magbibigay para sa Panginoon at ito ay para sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mayroon bang kakanta para sa Panginoon? May aawin? Anthony, mayroon? Aawin para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. May special number, Kuya Toko dun. Okay. Tayo po'y tumayo. Sino may special number? Ikaw, ano na, sukanta ka? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ilan ka, Pastor? Thank you, Lord. Tayo po itaas ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami dinako mo dito, Panginoon, upang magbigay kapurihan sa pangalan mo, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa iyong inutos sa amin, Lord, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kami sinusubukan mo, Panginoon, kung marunong kaming sumunod para sa inyo, Panginoon. At Lord Jesus, salamat po na tinuturuan mo kami, Lord, sa inyong banal na salita, Panginoon. Hallelujah, Lord. I-please mo nga po, Panginoon, ang mga nalikom na ito, Panginoon, upang matugunan ang iyong bahay sambahan, Panginoon. At Lord, pinag-pray po namin, Panginoon, ang hindi pa nakapagbigay, Panginoon, sa iyo, Panginoon, upang, hallelujah, Lord, i-bless mo nga po sila, Panginoon, upang magkaroon din po sila ng pagsunod sa iyo, Panginoon. At Lord Jesus, hallelujah. Salamat, Lord, at ingatan nga po ito, Panginoon, sa maghahawak, Panginoon,
Dahil po, Panginoon, dahil ito ang iyong kagustuhan, Panginoon, na ito'y gagamitin lamang ayon sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, at hindi ito, Lord, gagamitin sa mga bagay na walang katuturan, Panginoon. Hallelujah, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. May magtestimony. Hallelujah, tayo manalangin po. Hallelujah, purihin ka Diyos, purihin ka Ama. Maraming salamat po Diyos sa presensya niyo Ama. Maraming salamat po mas pagkat kapiling ka namin sa umagang ito Diyos. Maraming salamat po Diyos sa mensahe na inyo pong ipinarinig sa bawat isang nandito ngayon O God. Maraming salamat Ama sa katagumpayan O God, sa kalakasan na inyong ibinigay na ikaw ay aming mapagpurihan O Diyos. Maraming salamat Ama sapagkat kami natuto O God sa iyong salita sa pamamagitan po ng aming butihing tagapagsalita O Diyos na naglalahad ng iyong salita. Maraming salamat po Ama. At naway ang salita na aming narinig ay aming may pasamuhay Ama. Naway matuto po kami mag-expect Ama. Hallelujah, Lord, praise ka, Ama. Muli pa, Ama, maraming salamat, Ama, sa katagumpayan ng morning service na ito, God. Sa inyo lang po ang kapurihan, kapasalamatan, kadakilan. In your mighty name, O God, we pray. Amen. Amen. Tingnan napakabuti ng Panginoon. Salamat sa mga salita niya na ating narinig. So expect more from the Lord. Starting today, starting tomorrow. Amen? Amen. So patuloy tayong umawit sa Panginoon. Patuloy tayong maghandog ng awit sa Kanya hanggang sa makapiling ka. Amen? Panginoon Jesus, ako ay narito. Wala akong ibang nais, wala akong ibang nais, kundi ang kalooban mo. Panginoon Jesus, ikaw ang buhay ko. Kailanman hindi na ang pag-ibisa. Kaya't ako ay sasamba, kaya't ako ay sasamba, hanggang sa makapiling ka. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Hallelujah! O Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa aming buhay. Panginoon Jesus, ako ay narito. Wala akong ibang nais, wala akong ibang nais, kundi ang kalooban mo. Panginoon Jesus, ikaw ang buhay ko. Kailanman hindi na mag-iisa. Kaya't ako ay sasamba, kaya't ako ay sasamba, hanggang sa makapiling ka. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo, Jesus.
ngayon at magpakailanman. Ako'y magpababad sa presensya mo. Ako'y magpababad sa presensya mo. Pagkat ikaw ang kalakasan ko. Hallelujah! Oh, oh, oh. Sabay-sabay tayo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hallelujah! Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat sa pagsama mo sa bawat isa. Ito ang pagdiling namin sasabayin at aawitan ng magpupuli at pagsamba. Panginoon, kaya't ako'y sasamba hanggang sa makapiling ka. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Ako'y magsasaya sa piling mo, Jesus. Ngayon at magpakailanman. Ako'y magpababad sa presensya mo. Pagkat ikaw ang kalakasan ko.